Thirsted in the barren land of sin and shame, and nothing satisfying there I found. But to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, happy now am my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God, it makes me glad and happy all the way. Now glory, grace and blessing mark the path I trod, I'm shouting hallelujah every day. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing deep and wide. The Savior now invites you to the water free, where thirsting spirits can be satisfied. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful and bountiful supply. At ngayong gabing ito, tayo po ay muling magsasalo-salo sa salita ng Diyos. At siyempre po, mas mainam na ating pong laging hilingin ang gabay ng Panginoon. So samahan po ninyo ako. Mananalangin po tayo para po sa ating pong pagsisimula. So let me request everyone to please pray with me that the Lord will again bless us through His Word. So sige po, let us pray. Dakilang Diyos, aming Ama, sa gabing ito kami po nagpapasalamat sa pagkakataon po na ipinagkaloob po sa amin upang kami po ay makapagpatuloy sa pagsasalo-salo po sa iyong banal na salita. Lord, thank you po sa sambahayan po ni Dr. Jericho Samson. Salamat po sa pagkat bukas ang kanilang bahay para po sa ministeryong ito. And I really praise you, O Lord, for your goodness to them, especially sa blessing na pinagkaloob po sa kanila. Tunay na napakatapat at napakabuti mo po, Panginoon. Kaya nga, dakilang Diyos, hiling ko po ang patuloy na pagpapala mo, lalo na po sa mga kapatiran na naging bahagi po ng iyong pagpapala sa kanilang buhay. Ngayong gabing ito, dakilang Diyos, nais po naming hilingin sa iyo na ikaw po ang mag-ingat, magpala sa bawat isa po sa amin, ang mga naka-tune in na po ngayon, ang mga nag-watch party, dakilang Diyos, ang nagtag ng mga kaibigan, mga kamag-anak at kapamilya, ganon din po ang mga nagsishare, dakilang Panginoon. Thank you so much po, maging sa mga prayer warriors. And tonight, Lord, I would like to commit to you this Bible sharing. Help me, O Lord, and empower me. Fill with your Holy Spirit, O God, and please give me wisdom and guidance in sharing your message. Thank you so much, Heavenly Father. Bless us once again. Ito po ang aming panalangin sa amin pong Panginoong Hesukristo na taglay sa puso ang pangahawakan sa iyong mga pangako. Ikaw ang magpala sa lahat ng mga may businesses, dakilang Diyos. Ikaw po ang magpagaling sa mga may karamdaman. Ikaw po ang magbangon ng aming ekonomiya, Panginoon. At ikaw rin po ang tumulong sa mga local churches na sobrang naapektuhan, maging sa ministries abroad, dakilang Panginoon. Thank you so much. And again, bless this feasting, O Lord. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Amen. Okay, this time, dadako na po tayo sa ating pong message, ano po? Sa ating pong Bible sharing, sa ating pagsasalo-salo sa salita ng Panginoon. At ang nais ko pong talakayin natin ngayong gabi ay ang patungkol sa subok na katapatan ng Panginoon. What I would like to share with you tonight is the message about the proven faithfulness of God. Let me share with you the message of the Lord I entitled, God is proven faithful. God is proven faithful. Ang Diyos ay subok na tapat. Nais ko pong imbitahan ang bawat isa. If you have your Bibles with you, buksan po natin sa Lamentation chapter 3. Lamentation chapter 3, verse 21 at hanggang verse number 23, mga minamahal. Pansinin po natin ang sabi po ng talata. This I recall to my mind, therefore have I hope. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. So this is the realization of Jeremiah, na sa kabila po ng masasabi nating misery, sa kabila po ng mga difficulties, sa kabila po ng mga masasakit na karanasan, yung po bang sitwasyon na ang pakiramdam natin, humanly speaking, hopeless and helpless. Nakatulong po sa Kanya nung meron po siyang naalala. Alam niyo po, it is good na sa pakikinig po natin ngayon, tingnan po natin ang ating pong mga kalagayan. Marahil po, may mga painful experiences po tayo. Marahil po, may mga difficult situation na nararanasan po tayo ngayon o kinalalagyan po natin ngayon. Yung po bang mga sitwasyon na ang tingin natin, para bang wala na tayong pag-asa, para bang hinang-hina na po tayo, para bang negatibo na ang puposible po na kahihinatnan po natin. And it is good na dito po sa ating pag-aaral, sa kanya pong mga bagay na nakikita, tungkol po sa kung ano po ang mga masasabi nating hindi magagandang kalagayan, meron po siyang naalala. That is the idea. Nung pong sinabi ng verse number 21, sa kalagayan po na negatibo, may mga sakit at may mga sakit na kung saan parang wala ng pag-asa, pero nakatutuwa because in verse number 21, ang sabi po, this I recall to my mind, therefore have I hope. So meron pong tinukoy po si Jeremiah na naisip niya, na pumasok sa kanyang isipan, at nung ito po'y pumasok sa kanyang isipan, kanya pong na-realize at siya po'y nag-conclude na may pag-asa. Diba? Sometimes, yan po ang ating sitwasyon sa buhay. Na ang pakiramdam natin para bang hopeless po. Yung pakiramdam natin para bang hindi na natin makakayanan, hindi na tayo makatatawid. Parang kapag ka inisip po natin, parang gusto natin bumitaw, parang bang gusto natin bumigay, hinang-hina po tayo. Magandang sa sitwasyon po na tayo po hirap na hirap, sa sitwasyon po na tayo po ay may mga pain, sa sitwasyon po na tayo po ay may persecution, sa sitwasyon po na tayo po ay under pressure. Sana po, katulad po ng idea po ng ating pag-aaralan ngayon, na sana'y pumasok sa isip po natin ang isang bagay na magpapaalala sa atin na mayroong pong pag-asa. Laging may pag-asa sapagkat ang Panginoon ay matapat. Ang sabi po, this I recall to my mind, therefore have I hope. Ano po yun? Verse number 22, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. And in putting understanding sa statement na ito, makikita nyo po na ito mga proven things. Ano po? Mga proven po ito. Ang ibig sabihin po, hindi ito yung nagpo-positibo lang po siya sa kaisipan. Hindi po. Kundi proven po ito na ang sabi niya, it is of the Lord's mercies that we are not consumed. What a realization. And every one of us should realize the same thing. That because our God is merciful, yun ang reason kung bakit po hindi tayo nako-consume, di po ba? Because His compassions fail not. Hindi po may bigo ang kahabagan ng Panginoon. At ang sabi po, they are new every morning. And the emphasis nito pong Jeremiah, mga kapatid, ang sabi po, great is thy faithfulness. I am telling you tonight, na ang Diyos natin ay matapat. Siya po'y subok na matapat. Kung bubuksan lang po natin ang ating paningin, kung atin lang pong pagaganahin ang ating kaisipan,
sa realidad ng buhay natin, especially sa kalagayang tayo po'y mga Kristiyano. Mga minamahal, maiisip niyo po na talagang hindi tayo dapat padala doon po sa negatibong isip na para bang may sitwasyong walang pag-asa. No. Kung tayo po ay nasa Panginoon, kung tayo po'y magbibigay pansin sa Panginoon, mga minamahal, sinasabi ko po sa inyo, lagi may pag-asa. Lagi pong merong pag-asa kung ang pag-uusapan po natin ay ang ating Panginoon. At muli po, I would like to emphasize to all of you that our God is proven in His faithfulness. Ang sabi po, great is thy faithfulness. Now sa ating pong pagtalakay ngayon, gusto kong bigyan po ng diin sa inyo ang ating pong mensahe that God, our God, is proven faithful. Number one, our God is proven faithful in carrying our burdens. Siya po ay subok na matatag at matapat, mga kapatid, sa pagdadala po ng ating kabigatan. Sinasabi ko na po sa inyo ito, mga kaibigan, na maling-mali po yung konsepto na ang ating pong pang-attract sa mga tao na kapag ka sila po'y nasa Panginoon, wala nang problema. Na kapag ka sila po ay nanampalataya sa Panginoon, kapag ka sila po ay tumanggap sa Panginoon, kapag ka sila ay naging Kristiyano, wala nang problema. Mali po yung ganong konsepto. Let us face the fact, the reality, that even though ako at ikaw ay Kristiyano na still, may problema pa rin po. At sasabihin ng ilan, kung ganun pa lang kahit maging Kristiyano ka, Kristiyano may problema, hindi Kristiyano may problema, ano pa ngayon ang silbi? Ano pa ngayon ang kakaiba? Ano pa ngayon ang advantage na maging Kristiyano tayo? Aba, malaki po mga minamahal. Why? Opo, totoo na Kristiyano, hindi Kristiyano, parehong may problema. Naglilingkod sa Diyos, hindi naglilingkod sa Diyos, parehong may problema. Lahat ng tao po may problema. Pero ang gusto ko pong sabihin sa inyo, ang isang malaking advantage sa usapang pagka-Kristiyano, kapag ka ikaw ay hindi mananampalataya, problema mo, dala mo. Problema mo, bit-bit mo. Pero kapag ka ikaw ay Kristiyano, napakaganda na makita nyo po na ang malaking advantage, problema mo, po pwede mong ilaga sa Panginoon. Ang sabi nga po ni Apostle Peter sa 1 Peter chapter 5, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Ang Diyos na matapat ay subok na nagmamalasakit sa atin. Opo, alam nyo, pagka atin pong hinarap ang katotohanan, marami po sa atin, kung atin pong aaminin lang ang totoo, ang Diyos po, mas concern pa sa atin kaysa sa concern natin sa sarili natin. Mas nagmamalasakit pa nga ang Diyos sa atin kaysa sa pagmamalasakit natin sa sarili natin. Kaya kung ikaw ay totoong Kristiyano, dapat mong makita na ang malaking advantage po natin, meron tayong Diyos na proven faithful in carrying our burden. Yung bang talagang kapag ka pinagtiwalaan mo siya, kapag ka ikaw ay talagang nanghawakan sa Kanya, ang problema lang po, kaya tayo hirap na hirap, kasi pilit po nating dinadala ang ating problema. Kumbaga, may mga pagkakataon po, without us knowing, tinutulungan pa natin ang diablo para i-down tayo. Maling-mali po yan. Ang pinakamagandang practice po natin, kung tayo po'y genuine believer, everything na nangyayari sa atin, itiwala natin sa Diyos. Ilaga po natin sa Panginoon. Wala pong problema na walang solusyon. Kapag ka po sinasabi natin, mabigat yung problema ko kasi yung problema ko walang solusyon. Pagka sinasabi nyo po na ang problema nyo walang solusyon, hindi po problema yan. Sapagkat ang karakteristik po ng problema, bawat problema may solusyon. Sabi ko nga po sa isang ilustrasyon, di ba? In one of my illustrations, sa totoo lang po, wala naman talagang sakit na walang lunas. Ang problema lang po, hindi pa natin natutuklasan ang lunas. And sometimes, huli na po pagka natuklasan ang lunas. Kaya nga sabi ko po, the good thing about our God is that anumang problema mo, pwede mong ilapit sa Diyos. Kagipitan, may matapat na Diyos na pwede mong panghawakan, na sa kagipitan mo, siya po ang sasaklolo sa iyo. Di po ba? Kaya nga ang itinuturo po sa atin ng Bible, huwag tayong maging sakit. Di po ba? Ang sabi po, let your conversation be without covetousness.
But be content, and be content with such things as you have, for He has said, I will never leave thee nor forsake thee. So, kung tayo po'y may mga problema, kung tayo po'y may kagipitan, para hindi ka mahilo, wag ikot ka ng ikot. Sino lalapitan ko? Sino uutangan ko? Sino kayang tao ang tutulong sa akin? Bago ka mag-ikot, tumingala ka muna. Sapagkat sa pagtingala po natin, nandoon ang saklolo natin. Hindi po ikot ang solusyon kapag kami kabigatan ka. Hindi ang kung sino-sinong tao ang ating pong dapat pinangahawakan at pinaglalagakan. Kung meron kang kabigatan, ang pinakamasarap na hingahan po natin ang Panginoon. Na-try na po ba natin yan? Pag binabasa po natin ang Book of Psalms, nakita niyo po ba kung gaano ka-intimate ang psalmist sa Panginoon? So it is good for us to somehow encourage and challenge ourselves na kung ano man po ang dala natin, ano man ang kabigatan natin, may Diyos na nandyan. May Diyos na naghihintay po sa atin. May Diyos na nagmamalasakit sa atin. Kaya anumang kabigatan natin, anumang problema natin, imbis na mag-worry po tayo, itiwala natin sa Diyos, ilagak natin sa Panginoon. Ngayon, kung tayo po ay magiging katulad ng isang tao na kung saan siya na mismo ang nagsasabi, hindi na ako makakalagpas sa problemang ito. Hindi ko na makakayanan ang sitwasyong ito. Hindi na ako gagaling sa sakit ko. Kung ikaw mismo, ganyan ang itinatatak mo sa isip mo, tandaan nyo po na yan ay makakaapekto ng sobra sa buhay mo. So it is not good. Hindi po healthy. Hindi po helpful. Ang kalooban ng Panginoon po sa atin mga kapatid, ano bang mabigat na sitwasyon natin na sa usapang tao hopeless, sana maisip mo rin, pumasok sa isip mo yung sinabi po ng ating teksto, this I recall to my mind, therefore have I hope. May problema ako, may kabigatan ako, na ang tingin ko, wala nang solusyon, tapos biglang pumasok sa isip ko, ang Diyos sa kanyang katapatan, sa kanyang kahabagan, sa kanyang kabutihan, sa kanyang biyaya, yun po ang makakatulong po sa atin. Kaya mga minamahal, magandang makita nyo po that our God is proven faithful in carrying our burden. Sa pagdadala po niya ng ating mga kabigatan. Diba? Lapit po tayo sa Diyos, mga kapatid. Huminga lang po tayo sa Diyos. Sabi ko nga, sa usapang pananalangin, isang gustong-gusto ko pong narinig ko po noon kay Bishop Andaya. Yung bang idea na minsan sa buhay natin, pag nananalangin tayo, ang Diyos naman po hindi natin nadadaan sa ganda ng pananalita eh. Ang Diyos po mga kapatid, ang dinarama niya sa atin puso. Hindi ba may mga moment po, I do not know kung kayo na-experience nyo na po ito, na kapag tayo po nag-pray, halos hindi na tayo makapag-utter ng words. Talagang iyak na lang, luha na lang, dahil sa sobrang bigat na bigat tayo. Dahil sa sobrang tindi ng dinadala natin. Minsan, pag lumuhod tayo sa Diyos, wala ka nang masabi, oh my God, Diyos ko po, di ba? Ganyan po tayo. Mga kapatid, kahit po ganon ang maging paglapit natin sa Diyos, hindi nyo kailangan po, mga minamahal, na gamitan ang Diyos ng mga magagandang pananalita. Alam nyo, pagka-prayer kasi, for me, it is more on spirit-to-spirit communing with God or communicating with God. Talagang yung espiritu po, yun po ang ating pong pagkikipag-ugnay sa Diyos, sa spirit. Hindi sa ganda po ng mga pagsasalita. Diba? Sometimes, yun po ang isang maling kaisipan ng marami na para bang kailangan gamitan natin ang Diyos ng mga matatamis na pananalita. Well, ang sinasabi ko lang po, hindi kinakailangang halaw na halaw ang mga salita na ating pong sinasabi. Magpakatotoo lang po tayo kung ano po yung nasa puso natin. Ang idea po dito, yung sinabi po ni Apostle Paul sa Philippians 4:6. Okay? Be careful for nothing. Huwag mong bitbitin, huwag mong ikabalisa, huwag mong dalhin. Be careful for nothing. Ano raw po ang sabi? But in everything. In everything. Pag sinabing everything, walang hindi kasama. Diba? Gipit ka, kasama sa everything yan. May sakit ka, kasama po sa everything yan. Meron kang dinadala, may problema ka, kasama sa everything yan. But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, ano po ang sabi ng Bible? Let your request be made known unto God. Amen? Yung po yung idea, let your request be made known unto God. Kung ano yung talagang bigat mo, kung ano yung talagang nasa puso mo, yun ang sabihin mo po sa Panginoon. Okay? Ang ganda po nun. Ang sabi po, dahil matapat ang Diyos, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Iingatan ng Panginoon ang isip natin, mga kapatid.
Kaya nga ang ating pong unang ipinupunto, our God is proven faithful in carrying our burden. Sa pagdadala po niya ng ating pong mga kabigatan, mga minamahal, napakatapat ng Diyos. Alam niyo po, doon po sa sulat ni Apostol Pablo, sa mga taga-Korinto, na kung saan, kung lakas natin, hindi natin pwedeng ipangahas. Kaya nga ang paalala po niya sa 1 Corinthians chapter 10 and verse number 12. Di ba? Wherefore let him that thinketh he standeth, take heed lest he fall. Huwag nating isiping magaling tayo, matatag tayo, malakas tayo. Alam ng Diyos na tayong tao, mahina po tayo, okay, limitado po tayo, pero alam niyo po ang tiniyak sa atin. Ang tiniyak po sa atin ng Diyos, napakaliwanag eh. Ang sabi po ng Panginoon, mga kapatid, there hath no temptation taken you, but such as is common to man. Kunin niyo po yung diwa. But God is faithful. Ibig sabihin po, anumang pumbigat natin, anumang bitbit natin, anumang pagsubok natin, ilagak mo sa Diyos, ihinga mo sa Panginoon. God is proven faithful in carrying our burden. Kaya nga, gusto ko po yung ilustrasyon ng Matthew chapter 11, beginning verse number 28. Remember that verses? Ang sabi po, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Yung ilustrasyon po nito, nung sinabi niyang, take my yoke upon you, di bigat na bigat ka, ikaw yung nandun sa sitwasyon. Di ba? Para bang, ang idea po, yung yoke na ilalagay sa iyo, ilalagay po yan sa yoke ng Panginoon, siya po magdadala. Di ba? So, dapat ganun po tayo. Tayo po ay magtiwala na may Diyos na pwede nating pagtiwalaan sapagkat siya'y matapat na Diyos na kung saan pwede nating ilagak, okay, ang ating kabigatan. So, our God is proven faithful in carrying our burden. Siya po ay matapat na kung saan bibigyan tayo ng tagumpay sa anumang pakikibaka natin. Okay? So sa anumang pong pakikibaka natin, mga minamahal, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang Diyos po ay matapat, subok na matapat, na hindi Kanya pababayaan sa laban. Lalo na kung ipinapangahas mo, Panginoon, tandaan niyo po na sa mga storya, even in the Old Testament, ipinaglalaban ng Diyos ang Kanyang bayan. Itong mensahe nito, dapat po, maging lakas po natin to, mga kaibigan. Mga kapatid, maging lakas po natin ito. When the Lord, through Moses, told the people na talagang may Diyos na nakikipaglaban sa atin, yun po ang po pwedeng atin pong maging tibay sa buhay po natin bilang Kristiyano. Sa Exodus chapter 13, sa Exodus chapter 14, kung matatandaan niyo po yung storya na sila po ay tinutugis ng kaaway, pero ano po ang sabi po ni Moses, the Lord shall fight for you, you shall hold your peace. And I am telling you tonight, our God is faithful in fighting, di ba? Our battles, mga kapatid. In conquering our battles. Wala pong laban na hindi natin mapagtatagumpayan. Alam niyo po, ito dapat ang laging nakatatak sa isip natin eh. Hindi kung sinong tao ang maipapangahas natin. Hindi kung anong assets meron tayo sa buhay na ito. Hindi kung gaano kakayaman. Hindi yung kung gaano kakalakas. Hindi yung kung gaano kakagaling. Para sa akin po sa usaping Kristyanismo, ang tibay at tatag natin at ang tiyak na tagumpay po natin ay nakasalalay kung alam po natin na Diyos ang kakampi natin. Remember what the Apostle Paul said? If God be for us, who can be against us? And the very idea of that statement is that walang makapananaig sa atin, walang magpapanagumpay sa atin kapag ka ang Diyos ang kakampi natin. Kaya nga mga kapatid, in the Old Testament, in the New Testament, I can say that God is proven faithful in conquering our battles. Si David po, kaya niya tinalo si Goliath dahil sa matapat na Diyos. At yun ang pinapangahas po ni David. Ang laban na ito ay sa Panginoon. Kaya nga, kung anuman pong laban na kinakaharap natin ngayon, lalo na po yung matinding laban sa karamdaman, yung mga may cancer po natin, hindi birong laban niya. Matindi pong laban niya. Yung mga cancer po natin, di ba? Yung mga may sakit na matitindi po, na humanly speaking, talagang inuupos ka, yung lakas mo, hinahatak nito, itatak natin sa isip natin sa gabing ito, that our God is proven faithful in conquering our battles. Kaya mo yung laban na yan sa lakas ng Panginoon. Kaya mo yung laban na yan. Kaya mo yung laban sa karamdaman na yan sa lakas ng Panginoon. Kaya mo ang laban na yan sa kung anumang mga problema na dinadaanan mo sa lakas ng Panginoon.
our God is proven faithful in conquering our battles. Atin pong panghawakan that the battle is not ours, that the battle is the Lord's. Kapag ka po tayo nakikipagbaka na kung saan ang atin pong pinanghahawakan ay ang Diyos, siya po'y subok na matapat na tayo po ay bibigyan tagumpay sa ating pakikibaka. Why? Sapagkat siya na nasa sa atin ay mas malakas kaysa kay Satanas na nasa sanglibutan ito. Ang problema po kadalasan sa battle po natin, sinasabi natin kasi, malakas kasi si Satan eh. Minsan mas bilib pa tayo kay Satanas eh, kaysa sa Diyos. Maling-mali po yan. Kung Kristiyano ka, sa Diyos ka dapat bilib. Diba? Hindi po yung napakahina natin kasi ang lakas-lakas ng Diablo. Matindi talaga si Satanas. Hindi nyo ba naiisip yan? Na kapag ka sinasabi natin yan, parang ini-exalt natin si Satan. Mali yan. Ang pangawakan natin, Diyos ang malakas. Ang lagi nating sabihin, malakas ang Panginoon. Okay? Yun po, ang sabi po ng Bible, pwede tayong manghawakan, pwede tayong magtagumpay, sapagkat dakila siya, greater is He that is in you than he that is in the world. Dakila siya na nasa sa atin kaysa sa nasa sanglibutan ito. Mga kapatid, our God is proven faithful in conquering our battles. Amen? Kaya anumang laban mo, ipagkatiwala mo sa Diyos na subok na matapat. Diyos ang ipangahas mo. Huwag ikaw, huwag ang bahagi natin. Diyos lang po ang po pwede nating panghawakan. Mga kapatid, naaalala ko po yung sabi ng psalmist sa Psalm chapter 16 and verse number 8. Di ba ba? Ang sabi po niya, I have set the Lord always before me, because He is at my right hand, I shall not be moved. Hindi ka matitinag ng kahit anumang problema pag Diyos ang defender mo. Kapag ka ang Diyos ang pinangawakan mo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, I hope and I pray na ang message na ito ay nakakalakas po sa atin. I am telling you, okay, tonight, our God is proven faithful. Una, maliwanag po, di ba? In carrying our burdens. Number 2, in conquering our battles. Last but not the least, our God is proven faithful in confirming His blessings. Amen? In confirming His blessings. Napakatapat ng Diyos na kung saan talagang tinitiyak niya ang kanyang pagpapala. Malinaw na malinaw po ito eh. Sa usapang Israelita, ilalabas sila sa Egypt para pagpalain sa lupang pangako. Sa usapang Kristyanismo, ikaw ay iniligtas ng Panginoon at gusto niya na ma-enjoy mo ang kasaganaan nito. Malinaw po yan na talagang ang plano ng Panginoon, makalaya sila sa pagkaalipin sa Egypt at i-enjoy nila ang Promised Land. Sa atin naman po, siya raw po'y naparito to give us life and to have it more abundantly. So, God would like to bless our lives. And He is faithful. He is proven faithful. Alam niyo po, nung napasyal po ako dito, so, another manifestation. Diba? Sa isang tao na naglilingkod sa Panginoon, kasi sa totoo lang po, si Dr. Jericho Samson, noon pa po, talagang ino-observe ko po how he is serving God. Diba? How this great man of God is serving the Lord. And you know what? Nung makita ko po ang ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay, hindi lang po ako naging masaya, kundi nakita ko po na talagang patotoo na naman ng mapagpalang Diyos ito. Minsan po ito ang challenge ko sa inyo. Kasi pagka tayo nagpe-pray, ina-address natin siya, mapagpalang Diyos. Ang problema po, nananalangin tayo sa mapagpalang Diyos, pero ang lumalabas sa atin, puro hinaing, diba, reklamo, kabigatan ng loob, ganito lang ang pagbuhay ko, Panginoon. Lord, bakit ganito? Diba? So dapat, ma-reach natin yung level na ini-enjoy natin yung mapagpalang Diyos. Amen? Diba? Because God is proven faithful in confirming His blessing. Ang sabi nga po niya, di po ba? A faithful man shall abound with blessing. So walang problema sa Diyos na nagpapala. Ang problema, faithful po ba tayo? Diba? Nagtatapat po ba tayo? Kasi sabi ko nga, pag inaral niyo po ang blessing ng Panginoon, ang blessing ng Diyos nakadepende sa ating pong pagsunod sa Kanya. Diba? Behold, I have set before you this day a blessing and a curse. A blessing if you obey the commandment of the Lord your God. And a curse if you will not obey. So meaning, in following the Lord, okay, God is confirming His blessing. Pagka sumusunod tayo sa Kanya. Okay? In our faithfulness,
Sa ating pong katapatan, God is also confirming not just His blessing, but His abundant blessing, abounding blessing. Di ba? Isang bagay na magpatotoo ka na pinagpala ka ng Panginoon. Sabi ko nga, tingnan niyo po, paano ka ba hindi ma-encourage sa salita ng Diyos? Ang sabi po niya, pag nagtapat ka, hindi lang sinabing pagpapalain ka. Di ba? I-enjoy natin yung laman ng talata. Let us enjoy the full, content of the verse. A faithful man shall abound with blessing. Ako naniniwala, nakatulad ko. Yun lang pong sabihin ng Diyos na pagpapalain niya tayo, pag nagtapat tayo, okay na po tayo. Pero yung sinabi po niya, abound, di ba? Shall abound with blessing. Mga kapatid, yung pong pagpalain tayo ng Diyos, areglado na yun. Pero yung pasaganahin tayo sa pagpapala, kaya minsan, nagtataka ang mga Kristiyano kapag ka nananagana ang kapwa nila Kristiyano. Pakinggan nyo pong mabuti ito. Because sometimes, mananampalataya ka na, minsan, pinapasok ka pa ng negatibong puso. Hindi ba dapat, pagka may Kristiyano na pinagpala ng Diyos, hindi ba dapat isa ka sa masaya? Hindi ba dapat para sa iyo, kasi yan naman ang sinabi ng Panginoon, di po ba? Dapat ganun ang kaisipan natin. Pero minsan nagtataka tayo, bakit kaya pinagpala siya? Bakit kaya, di ba, yumayaman siya? Bakit kaya umaangat ang buhay niya? Ang tanong, kung sa Diyos yan, bakit ba hindi? Di ba? Kung yung diablo nga, willing i-offer ang lahat eh. Di ba? Sundin lang po siya. Mga kapatid, ang Diyos po, lalo po ang Diyos, more than willing to bless His children kapag ka ang anak niya sumusunod sa Kanya. Pagka ang anak niya nagtatapat sa Kanya. Kaya dapat po, hindi ka nagtataka na pinagpapala yung mga naglilingkod sa Panginoon. Dapat hindi ka nagtataka na pinagpapala yung matatapat na miyembro ng church. Dapat hindi ka nagtataka na pinagpapala yung generous sa gawain ng Panginoon. Supportive sa gawain ng Panginoon. Active sa gawain ng Panginoon. Hindi dapat nakapagtataka yan. Ang magtaka tayo, yung mga taong nagsasabi na sila'y naglilingkod, na sila'y nagtatapat, pero bakit hindi pinagpapala? Yun ang medyo dapat naglalagay sa atin ng question mark. Pero pagka naglilingkod, nagtatapat sa Panginoon, tapos pinagpapala, yun po'y konfirmasyon na talagang yun ang sinabi ng Panginoon. And I am emphasizing to all of you tonight that our God is proven faithful in confirming His blessing. Talagang pagpapalain po ng Panginoon. Ito'y naiisip ko po, sabi ko nga, kanina sa sharing po namin sa Pampanga, sabi ko po doon sa mga kapatiran natin, actually po, kung ano yung ibibigay ng Diyos sa buhay ko, sa atin, hindi naman po yun ang iniisip ko eh. Nagsimula lang po ako na nung ilagay ng Diyos, yung kanyang direksyon sa akin, sumunod lang ako na sa direksyon ng Panginoon. Pakinggan nyo mabuti ito. Kasi minsan po, ang mata natin, magkaroon sana ako nito, magkaroon sana ako nito. Actually po, pag Kristiyano tayo, hindi dapat ganun eh. Ang dapat, ang concentration ng Kristiyano, ano ba ang utos ng Diyos? Ano ba ang kalooban ng Diyos? Lalakad ako sa kalooban ng Diyos sa aking buhay. Naalala ko po yung sabi ng psalmist. Ang sabi po ng psalmist sa Psalm 37, the steps of a good man are ordered by the Lord. Please listen to that. Ano po? Kasi meron ka minsan sariling lakad eh. Samantalang ang Diyos, meron siyang inihatag na lakad. Ang sabi po, the steps of a good man are ordered by the Lord and He delighted in His ways. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with His hand. So lumalabas po, na pagka ikaw ay nasa daan ng Panginoon sa buhay mo, kahit nga may pagkakataong medyo nadapa ka, nandyan siya para itayo ka eh. Di po ba? Pero ito po ang gustong-gusto ko. Yung sinabi po ng psalmist, I have been young and now am old. Yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Sinasabi ko po, may mali sa puso ang isang mananampalataya na naaapektuhan pagka pinagpapala ang mga naglilingkod sa Diyos. Sabi ko nga, in my life, I can say na talagang pag pinagpala po ako ng Panginoon, yung mga tama po yung heart, sila pa ang nagiging bahagi at instrumento ng Diyos para pagpalain po ang inyong lingkod. Kasi yun po ang pangako ng Panginoon. Kaya if you really want to enjoy the blessing of God in your life, I am encouraging all of you to please follow the Lord. Have faith in God. Be faithful to God. And be fruitful, mga kapatid. Yan po ang kalooban ng Diyos. At pag sinabi nating blessing, hindi naman po material lang. Ang material blessing po'y bahagi lang. Pero mga kapatid, sa totoo lang, yung payapang kaisipan, blessing po yan. Amen? Yung kagalakang hindi nabibili
ng mga bagay dito sa lupa, blessing po yan. Pag pinag-usapan natin blessing, huwag puro pera lang ang nasa isip natin. Huwag puro material na bagay lang nasa isip natin. Yung pong kapanatagan, blessing po yan. Yung masayang pagsasama-sama ng pamilya, blessing po yan. Yung pag kahit hindi maraming pera, pero masaya, blessing po yan. Hindi maganda ang sasakyan, hindi maganda ang bahay, pero panatag, payapa ang buhay, blessing po yan. Ang dami-dami pong blessing ng Panginoon. Kaya nga ang mga Kristiyano, ang dapat kanta, count your blessing. Di ba? Name them one by one. Ang nangyayari kasi, kaya ang lungkot ng buhay, kaya hindi makakanta, wala na po tayong inililitanya, kundi yung mga reklamo natin sa buhay, yung mga daing natin sa buhay. Mga minamahal, nawa, ngayong gabing ito, medyo magkaroon po tayo ng realization na ang ating matapat na Diyos, subok na matapat na Diyos, ay masasabi nating tumitiyak sa mga pagpapala. Mga kapatid, ang gusto ng Diyos, pagpalain po tayo. Pero inilagay ng Diyos sa bahagi mo ang kapasyahan kung nais mo na ikaw ay pagpalain. Hindi po pwede na ang sasabihin mo, gusto mong pagpalain, pero ayaw mong sumunod. Gusto mong pagpalain ka ng Panginoon, pero ayaw mong sumunod. Hindi pwede yon. Kung totoo sa iyo na gusto mong pagpalain ka, sumunod ka. Hindi po pwede na maging makatotohanan na gusto mong pagpalain ka ng Diyos, ayaw mong magtapat. Kung talagang gusto mong pagpalain ka ng Diyos, magtapat ka sa Panginoon. Amen? So, yun po ang kaisipan na nais ko pong ibahagi po sa inyo. So, ngayong gabi ito, I hope and I pray na na-encourage po tayo. Yung bang lagi natin sinasabi, great is thy faithfulness. Great is God's faithfulness. Alam niyo po ang isang paboritong awit ng marami, dakilang katapatan. Di po ba? Dakilang katapatan. Yan po, lagit-lagi, naririnig natin yan. But one thing, nakantahin natin, yung dakilang katapatan ng Diyos. Pero it is a great thing. And another thing, na nararanasan natin, na e-enjoy natin, ang dakilang katapatan ng Panginoon. Mga kapatid, nawa, ngayong gabi, ating pong napagtanto, ang sabi po, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Again, our God is proven faithful. Faithful in carrying our burdens. Faithful in conquering our battles. Faithful in confirming His blessing. Yan po ang ating Panginoon. I hope and I pray na na-bless po tayo. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa panahong ito na ibinigay mo sa amin upang patuloy pa rin po na kami makapagsalo-salo. Alam mo po na gumagawa ng paraan si Satan upang hadlangan po ang feasting na ito. But I praise you, Heavenly Father, because mas makapangyarihan ka kaysa sa Kanya. Ilang beses po na ginusto niyang mahadlangan ng gawain, pero salamat, Panginoon, na ito po'y nagpapatuloy. Nawa dakilang Diyos, ang mensaheng ito'y nakalakas sa bawat isa. Nawa ang mensaheng ito'y nagbigay liwanag sa bawat isa. Pagpalain mo po kami, aming dakilang Diyos. At nawa, aming pong pagtiwalaan, Ikaw, O Diyos, na subok na matapat. Thank you so much. We praise you. We honor your Lord. In Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, purihin po ang Panginoon sa lahat ng kung saan talagang napagpala ngayong gabi. Nawa, i-enjoy natin ang subok na matapat na Diyos sa ating buhay. Muli po, ito ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega. God bless you all. God bless you po. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like